Praise the Lord. And God's message for us today, let's go directly to the Word. God's message for us today is, we need a breakthrough, is not we need. Basahin ulit natin. We need a breakthrough, is not we need. No? Makulit, nakakalito ang ating topic today. We need a breakthrough, is not we need. Today, mga kapatid, it's my goal to lay down to you the importance of having a breakthrough and the truth if it or is it what we really need after all. We need a breakthrough, is not we need. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, we need a breakthrough. Oh, is not we need. Sino dito ang nangangailangan ng breakthrough today? I want to see the hands of those who needs a breakthrough. Amen. Ito yung tanong, what kind of breakthrough do you need? Ano ang uri ng breakthrough kaya na kailangan natin? I understand na iba-iba yung ating kalagayan, no? Iba-iba ang ating sitwasyon. No, kaya natuwa ako nung sabi Sister Christine kanina, di ba? Di ba ang pangit ng pakiramdam na hindi ka pinapahalagahan sa isip ko, parang may nagpapahalaga na dito, ah. May nakahanap na ba ng value mo, Sister Christine? Saan yun? Hindi daw makaya, hindi daw kasi makaya ang value mo. Ibaba mo na konti value mo, hanapan natin. Habang sasalita siya, ang likot ng isip ko, ano iniisip ko, napapangiti ako. Hindi halata, naka-face mask ako eh. Iba-iba ang breakthrough natin kailangan. Amen? Ang iba sa atin, mga kapatid, kailangan ng physical breakthrough, emotional breakthrough. Ang marami sa atin talaga, kailangan ng financial breakthrough. Amen? Yun talaga pinakamarami, no? Bahala ng malungkot, basta may pera. No? And of course, ang ating simbahan ay kailangan ng breakthrough. At kung manotice yung mga kapatid, these past few months, tuloy-tuloy ang baptism ng ating church. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Walang tigil, simula nung umalis si Pastor Alan, hanggang sa umalis ako, hanggang sa nakabalik na kaming dalawa, walang tigil, halos linggo-linggo, may mga kaluluwang nagbigay ng buhay nila sa Panginoon. If you really think about it, when did it start? It started noong ating ladies and men's ay nakaramdam ng pangailangan, na bahagi sila mga kapatid ng responsibilidad na magdala ng kaluluwa. So nag-back up sa young people, tumayo na kanilang mga sarili, at look what happened. Noong nagkaroon ng invitation ng opening na Bible study sa Hikari, hindi talaga ako tumanggi. Alam ko magiging magastos. Ang gastos talaga mga kapatid ng Bible study sa Hikari. Hindi yung bababa sa 1,500 ginagastos namin linggo-linggo doon. And we're not getting any results from it. We pushed it. Alam niyo kung bakit? Kasi ako naniniwala sa isang turo minsan ni Pastor Alan, magtanim ka sa kanan, aani ka sa kabila. So we just pushed it. And pushed it. And pushed it. Wala tayong may nabaptize doon. Saan tayo umani? Sa paligid. Why? Yung mga umattend doon, nagkaroon ng mas malalim na desire, conviction, para lalong mangaral, lalong mag-reach out. And look what God has done to our church. And that is, I believe, a breakthrough. No, may simbahan kaming napuntahan, mga kapatid, na for many years, walang baptism. Ang ibang mga kasimbahanan natin, pag umikot ka, 2 taon, 1 taon, walang baptism, parang wala lang sa kanila. Tayo, mapapagalitan na tayo ng ating pastor pag ilang buwan tayo walang may nadalang bisita sa church. Why? Because hindi dapat design sa church na walang tao at kaluluwa na nagbabagong buhay. In fact, in the book of Acts, the Bible says, the Lord added to the church daily as such as should be saved. So tayo dapat ay dumating sa isang punto, mga kapatid, ng ating simbahan, na araw-araw, tatawagan natin si Pastor Alan, Pastor, may ibabaptize. Pastor, may ibabaptize. Why? It is God's design for somebody to be saved every day. And God can do it in our church as He can do it in other churches.
So we just have to have a breakthrough. There is just a need for a breakthrough. Merong mga simbahan, mga kapatid, na matagal na walang outpouring of Holy Ghost until suddenly merong isang tao dyan na mag-worship, makareceive ng Holy Ghost, and di sunod na linggo, may mga tuloy-tuloy na makareceive ng Holy Ghost. Ano nangyari? There was just a breakthrough. I believe we need a breakthrough. The Bible says, Mark chapter 2 verse 4, and when they could not come nigh unto him, for they pressed, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Mark chapter 2 is the story na patungkol sa apat na magkaibigan, na may kaibigan na isang taong hindi makalakad. No, taong imbalido, mga kapatid. And nandito tayo sa verse 4, na sabi ng verse 1, Jesus Christ was in the town and the noise was abroad. And when the noise was abroad, mga kapatid, pinagkaguluhan si Jesus, nandun sa room, hindi sila makapasok. At ito ang verse na ito, the Bible says, and when they had broken it up, everyone say, broken it up. Yan po ang ating message today, breakthrough. They had broken it up, and then ibinaba nila yung bed, and then nandun yung taong may sakit, and then ano sabi ng Panginoon? Magaling ka na. Papagalingin kita. Nung hindi natuwa yung mga nakikinig, sabi niya, sige, pinapatawad kita sa iyong kasalanan. Nung hindi natuwa yung mga nakikinig, sabi niya, sige, pinapagaling kita. Tumayo ka, gumaling, mga kapatid. So let me just take that word and go back to that story in a while. Breakthrough. It's a primitive root that means to pull down in pieces. It means to break, to destroy, to beat down, to break down, to overthrow, to pluck down, and to throw down utterly. Yan ang ibig sabihin ng salitang breakthrough. If you're going to read your Bible, there are just 4 instances that the word breakthrough was mentioned, and all in a negative way. All in a negative way, in a negative connotation. For example, in the book of Exodus, mga kapatid, sabi ng Panginoon kay Moses, tell the people that don't press forward unless otherwise they will break through and I will kill them. So, kasi ayaw ng Diyos na mag-breakthrough ang tao sa kanyang presensya kasi baka mamatay ang tao because no man can see God and live. So, 4 lang po yan, mga kapatid, na salitang breakthrough na mababasa natin, which is not in direct reference to what we are talking about today. Now, in modern translation or in modern definition, it is a sudden and dramatic event. Yan ang ibig sabihin ng breakthrough. Yung may biglaan, an instance of achieving success, and this is most of the time used in technology and scientific field. For example, noong unang na-develop ang rubber, there was a breakthrough. Noong unang na-develop ang internet, there was a breakthrough. Noong na-develop ang vaccine, there was a breakthrough. Noong na-develop, mga kapatid, yung sabihin natin, yung cellphone, there was a breakthrough. Sinabi ni Pastor Alan kanina, yung gadget, noon na dyan, pager, and then na-develop, mga kapatid, yung keypad, and then na-develop, mga kapatid, yung touchscreen. At ngayon, rilo-rilo na lang, nandun na ang cellphone. So, sa pagdating sa technology, there is a breakthrough almost every 6 months right now. Because the Bible prophesied knowledge will increase. So, pagdating sa ating time, ang salitang breakthrough in a scientific world, ibig sabihin may panibagong natuklasan. May panibagong na-invent. May panibagong nagawa. And to tell you, ang salitang breakthrough ay naging commonly used way back 1950 lang. Pag tinignan mo yung etymology ng word at yung graph kung kailan siya ginamit, simula 1950 lang. Years before that, hindi sila gumagamit ng ganitong word. Tayo lang gumamit ng ganitong word. That is why ang word na breakthrough that we are talking about today is not the same word na breakthrough na sinabi ko sa inyo 4 or 5 times na mention sa Bible. Ibang breakthrough po ang ating pinag-uusapan. Now, in spiritual connotation and usage, the word breakthrough refers to a sudden release from something that is holding us back. Kaya pag sinabi natin breakthrough, ano po papasok sa isip nyo? Makawala. Diba? Pag sinabi natin breakthrough, papasok sa isip nyo, yung ma-release kayo. Yung may mabasag, may masira, and then you can go out. Yan ang ibig sabihin ng breakthrough. Yan ang understanding natin ang salitang breakthrough. It is breaking through from a wall, gates, and doors that keeps us in our current state.
and situation and stop us from getting or receiving what we need. Ito po yung definition ng breakthrough na pinag-uusapan natin today. Ang breakthrough po na pinag-uusapan natin today is a sudden release from something that's keeping us on hold. Ito po yung pinag-uusapan natin when I say breakthrough. Ito po yung punto, mga kapatid, that there is something that is binding you. There is something that is holding you. There is something, mga kapatid, that is keeping you, and you need to be released from that. So I say, you need a breakthrough. Amen ba? Klaro? So tanong ko ulit, who needs a breakthrough today? Amen. No? I need a breakthrough. So, pangalawang tanong ko, kagaya kanina, what kind of breakthrough do you need? Sige nga. Sige nga. Bilisan natin. Anong klaseng breakthrough kailangan mo? Si Brother Mar, nakadalawang taas na kamay eh. Anong breakthrough kailangan mo? Break sa kanya? Tingnan mo, tingin ni Sister Janice sa'yo. Anong breakthrough ang kailangan mo? Sabi mo, you need a breakthrough. But can you be specific right now? What do you think is the breakthrough that you really need? Personal. Parang professional na side. So parang meron siyang gustong magawa sa kanyang buhay and there is something that's stopping him from doing that. And so he thinks he needs a breakthrough. Sino pa ang nangangailangan ng breakthrough? Wala na may magtataas na kamay kasi lalapitan eh. Sino pa nangangailangan ng breakthrough? O, Sister Nieven na nga lang. O, sige, Sister Nieven. Ano yung breakthrough na kailangan mo? O, mahirap, guys. Mahirap ang financial advisors. Iba ang tingin ng tao sa'yo. Unang approach mo sa tao, para kang naglalako ng produkto, di ba? And so, bibihira ang nagtitiwala agad-agad sa financial advisor, pero may pera po sa financial advisor. Oo, may pera po. So, sa inyong walang mga trabaho dyan, alams na. May pera sa financial advisor. But let's pray. No, na Sister Yevan magkaroon siya ng breakthrough na later on magulat tayo, kilala na siya sa world ng insurance, di ba? And who knows? Kailangan lang ng breakthrough. Kailangan ng breakthrough. Wala po may nangyayari agad-agad. Sino pa kailangan ng breakthrough? Taas ang kamay. Si Brother, ang pangalan nito? Brother Zian. Anong break ang kailangan mo? Kanino ka kailangan makipag-break? Anong breakthrough kailangan mo, brother? Wow. Si Brother Zian ay may desire na makapagsalita ng maayos. So parang meron siyang struggle within himself, mga kapatid, na gusto niya magkaroon ng breakthrough doon para eventually, malay mo, maging preacher ka, brother. Oh. Maging mangaral ka ng salita ng Panginoon. O sino pa yung kailangan ng breakthrough? Magpakatotoo nga tayo today bago tayo magtuloy-tuloy sa mensahe. Sister Marivic, what breakthrough do you need? Oo, wow, sa kalayaan. Alam niyo, kalayaan, hirap na hirap talaga. Bumisita din sina Pastor Charles na nakarang araw daw, the other week. Alam ko, pumunta din sila doon. Para talagang may wala ang kalayaan, na lahat ng kapitbahay niyo parang ayaw umattend. Samantalang yung iba, meron okay naman, And we need a breakthrough, spiritual breakthrough kailangan natin dyan. Praise the Lord. Anybody who needs a breakthrough? Alam niyo problema natin, guys? Feeling mo, need mo, pero hindi mo alam kung ano need mo. You have to be specific when you come to God. You need to know what you need. Because I tell you, we need a breakthrough, but breakthrough is not what we really need. We need a breakthrough, but breakthrough is not what we really need. Let's go for a moment sa salitang breakthrough, mga kapatid. Number 1, breakthrough can only happen when there is hard work. And breakthrough can only happen when there's breaking. Alam nyo, kailangan ito yung basagin ng kultura ng pagiging tamad. All of us, we go to church expecting God to move. And when you're in the church, you don't move. But you want God to move. But you don't move. You want God to do something, but you don't do anything. You want God to break through, but you don't want to do anything. I understand we need a breakthrough, but you have to understand, mga kapatid, breakthrough doesn't naturally come.
Hard work is required for a breakthrough. Gusto man natin yung kwento ni Bartimaeus na habang nakaupo siya, biglang dumaan si Jesus at pinagaling siya. I love that story. Gusto natin ang kwento, mga kapatid, ng babae na ibuburo, ililibing na niya kanyang anak. Humarang si Jesus, binuhayan na kanyang anak. We love those stories na para bang may mangyayari and then God suddenly comes and boom, there was a miracle and there was a breakthrough. But listen, that doesn't happen to everybody. Kung maghihintay ka sa panahon yan, baka puti na buhok mo, hindi pa nangyari yan. It's hard work that paves the way for the breakthrough. Pakinggan niyo ang kwento. Si Jesus Christ dumating sa room. Narinig nila. Ano sabi ng Bible? Pinagkaguluhan si Jesus na wala nang may mapwestuhan sa loob ng room. Ang pinto puno, ang bintana puno, ang paligid puno, because they wanted to listen to the word. Imagine guys, si Kristo magpipreach lang, hindi magpapagaling, pero puno lahat. They wanted to listen to the word. Kaya tayo mga kapatid, huwag nating ugaliin, umupo sa likod, lalo pag time ng preaching na, you should always be wanting and ready to listen to the word, regardless kung sino may hawak ng mic, upo sa harap and be excited for the word, because the word of God will always be the word of God. It has power on it. Huwag tayong mamili. Amen. Huwag mamili kahit na sino nakatayo dito pag binigyan ng authority ng ating mahal na pastor na tumayo. Huwag tayong mamili, makinig kahit na mukhang bata, mga kapatid, o feeling bata, o bata yan dito. Pag pinagkatiwalaan ng ating pastor, that person has something to say because our pastor knows what he is doing. Alam niya kung sino ang bibigyan niya ng trabaho. So always be ready to listen to the word. Punta dito sa harap. Yung tao sa time ni Jesus Christ, puno na yung pinto, nagsiksiksikan pa eh. Ano daw sabi niya? Ano daw sabi niya? Ikaw, papalakpak na lang. Pag tinanong sabi niya, hindi ko alam, basta pumalakpak sila. Gaya-gaya na lang, tumawa ka, o yung katabi mo, hindi alam bakit ka tumawa. But listen guys, this Pharisee has 4 friends, and thank God for friends. Amen. Choose your friends wisely. They will influence you in a good or in a bad way. This Pharisee has 4 friends. At nung nalaman nila that Jesus was in the room, binuhat nila ang kanilang kaibigan at dinala nila papunta kay Kristo. You can never find a better friend than a friend that will bring you closer to Jesus. No friend could ever be a better than one friend na alam niya kung paano ka hatakin at even buhatin papunta sa ating Panginoon. That's why kayo mga soul winners, kayo mga nagba-Bible study, kayo na mga nagdadala ng kaluluwa sa church, don't stop doing what you're doing. Kasi spiritually, parang binubuhat niyo yung tao papunta kay Kristo. Marami mga tao ang hirap talaga dalhin sa church. Marami mga tao makulit talaga. Parang hirap talagang i-invite. But make an effort because there is no breakthrough without an effort. Kasi kagaya nila dati, ganun din tayo. Nagtatago, nagdadahilan, umaalis, umaayaw. But listen, there's just one faithful friend na kahit na tumalikod ka, invite ka, umayaw ka sa susunod na linggo, balikan ka sa susunod na linggo. What do you call that? Effort, 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 until they come to the church and they feel the presence of God and they hear the word of Jesus and they will have a breakthrough. There is no breakthrough without an effort. You understand me today? So itong 4 na mga kaibigan, buhat-buhat nila yung isa. Sino bang malaki dyan? Makapagpabuhat nga. Ano kaya feeling na nagpipreach habang binubuhat? Brother John, kaya mo ba ako? Tayo ka nga. Si Brother John, malakas ito. Pabuhat nga ako, 2 tao lang yata, kaya kong buhatin eh. Huwag yan si Brother Jojo, cyborg yan. Ayun oh. Ayun oh. Huwag
Magkano kayong dalawa? Yung larong pambata, ganyan, no? Yan! Ay, pambira, hindi pa alam. Pastor, pag-pray mo ko, baka mahulog ako, panalo. Magana ko. Okay pa kasi ilang minuto pa lang eh. Pwede na lumakad papunta doon. I want you to see, mga kapatid, ito yung nangyari. Nung nalaman ng magkaibigan, sarap pala na feeling. Dapat pala mula ito sa baba. Yan. Lakad sila papunta doon sa room. Sige, lakad papunta sa room hanggang kay Pastor Charles. Lakad. Kaya pa? Kaya pa? O, kaya pa. Huwag dyan sa asawa ko, dito kay Pastor. Yan. Kaso pagdating nila sa pinto, sarado. Lakad sila pabalik papunta doon sa kabila. Akyat sila sa misanin. Di ba panalo itong sarap ng feeling, oh? Ito yung feeling ng mga hari pala dati, binubuhat-buhat. Pagdating nila sa bintana, sarado. Nagreklamo na eh. Ano nga? Sarado ulit? Pero mga kapatid, thank you guys. Sumuko ba sila nung sarado? Thank you guys, you may sit down. Umuwi ba sila nung sarado? Brother John, noong unang buhat, okay pa. Nung tumagal, medyo mahirap-hirap na. Oo. Guys, ang binuhat nila sa akin sa loob lang ng church, ha? Pag binasa mo yung Bible mula sa bahay ng taong may sakit, papunta sa bahay kung nasaan si Jesus. Ganon kahirap yung ginawa ng 4 na magkaibigan. Nung pagdating nila na sarado, bumigay, umayaw, hindi. Naghanap na ibang mapasukan. Saradong pinto, saradong bintana, hindi makalapit. Sumuko, hindi. Anong ginawa nila? Pakyat sa bubong. Noong nakaraang Sunday, ang aming office inakyat. Ang bubong. Nanakawan kami noong nakaraang Sunday lang. Umakyat sa bubong. Tapos, I like this word. When they have broken up. Who needs a breakthrough today? Pag binasa mo ang kwento, sino ang nag-break up ng ceiling? Si Jesus o yung magkaibigan? Si Jesus o yung magkaibigan? Ang magkaibigan. Alam niyo kung bakit walang breakthrough sa buhay natin? Kasi mga tamad tayo. Wala daw siyang kaibigan. Kawawang bata. Alam niyo kung bakit walang breakthrough sa buhay natin? Kasi mali ang understanding natin ng salitang breakthrough. Akala natin breakthrough is something that happens because God did it. Hindi ganoon. Breakthrough happens because you keep on pushing and pushing and pushing until it breaks. Ano ulit ibig sabihin ng salitang breakthrough? Yung mabuksan ang bagay na nakaharang, mabutasan ang bagay na naka-wall up sa'yo. And how do you think that will happen? Lord, please. Lord, please. Marami sa ating ganun. Gusto mo nga makareceive ng Holy Ghost, parang tatayo-tayo ka lang dyan, nag-enjoy ka habang titinan na iba, oh, sana ako din, Lord, please. Ganun lang. Because you want God to do something in your life na wala kang effort. Nagkakaroon na tayo ng doktrina ng katamaran sa ating mga sarili. Huwag kang mag-alala, kapatid. Gagawa ng paraan ng Panginoon. We know God will do something. We know God will work. We know God sees us. Alam natin yan. But huwag mong tanggalin yung effort sa side mo. Kasi walang breakthrough kung wala kang effort. Kailangan nilang umakyat. At kailangan nilang butasin ang bubong. Nung nabutas ang bubong, anong meron? Breakthrough. Tayo kadalasan anong inihintay? Breakthrough. Anong ginagawa? Wala. Gustong makapasa sa exam, hindi mag-aral. Lord, give me a breakthrough, makagraduate ako. Ang bihira. Nung nakapasa, mag-testimony pa, praise God, hindi ako nag-aral, pero dininig ng Diyos ang prayer ko.
Siguro inabot ka na lang talaga ng awa ng Diyos. Do you understand what I'm talking about today? Itong apat na magkaibigan hindi nagsawa hanggang sa sila mga kapatid na nakakreate ng breakthrough. Environment to breakthrough. Kailangan natin ng breakthrough. But it will not happen without your effort. At it will not happen without you breaking things up. Nakita ko yung nadatna naming bahay namin na na-breakthrough. Sira yung lock. Sira yung lock, pastor eh. Oo, sira yung lock. Yung sa office, yung sa ilalim. Tsaka ang bait nung magnanakaw, guys. May 2 kaming phone, may 3 SIM card sa loob. Tinanggal yung SIM card isa-isa at maingat na nilagay sa ilalim ng laptop. Lahat ng laptop namin iniwan, hindi dinala talaga. Oo. So ganoon, yung dinala niya yung cash, yung 2 cellphone, tapos maingat niyang tinanggalan ng mga SIM card, tinago niya sa ilalim ng laptop para masigurado na makita namin na hindi mawala. Di ba? Sana lahat na may magnanakaw may concern. Thank you. Na Lord, kung nasaan man siya. Oo, ang galing niya. Ang galing niya talaga, hindi niya inubos. Oo. Yung coffee shop, may tip box doon. Worried nga Sister Queenie ko kumusta nangyari sa tip box niya eh. Kahit na yung tip, hindi pinakialaman talaga. Oo. Kung ano lang talaga feeling niya, yung parang kailangan niya. Ganon. Ang galing na magnanakaw. Sana magpakilala siya. Sabi sa akin, Pastor, ako pala yun. Di ba? Sana gano'n. Pero nakita ko yung lock. Makikita mo yung paulit-ulit na effort para sirain. We're talking about breakthrough, guys. No? Nakita mo yung lock. Hindi kasi basta-basta matatanggal yung doorknob eh. Pero makita mo yung paulit-ulit na effort. Nasisira na, tabingi na yung handle eh. At sa kaka-effort niya, siguro alam niya na itong message today, talagang brinake niya ng brinake hanggang sa magkaroon ng breakthrough. Pero buti pa yung magnanakaw, may understanding sa kung ano kailangan niyang gawin para magkaroon siya ng gusto niya. Tayo minsan mga anak ng Diyos, nung ginagawa natin, relax tayo isang linggo, and then gusto natin, may gagawin ng Diyos na wow. Yun yung gusto natin gawin eh. Yung hindi ka mag-outreach, tapos gusto mo, wow, linggo-linggo may Bible study. Yung hindi ka mag-e-effort sa personal na buhay mo, pero gusto mo after 1 year, iaangat ka ng Diyos. Gusto mo ng breakthrough. Gusto mo may gagawin siya na something na magre-release sa'yo, pero hindi ka gagalaw. O gusto na isang brother natin, ma-release siya sa kanyang stage fright. Alam niyo yung pinakasimpleng paraan na matanggal ang stage fright? Magsalita ka sa stage. Understand? Kahit na mag-pray ka ng 1 taon, mag-fasting ka ng 2 buwan na matanggal ang stage fright, kung hindi ka tatayo sa isang lugar na may taong nakikinig sa'yo, hindi mawawala yan. Because there is no breakthrough in that kind of mindset. If you want a breakthrough, make an effort and start breaking up. So pag may naramdaman kayong breaking, oh God, help us. Ayaw natin ng breaking, masakit eh. Masakit, masaktan. We don't like it. Pero naisip nyo man na baby, yung pain at yung breaking na nararanasan nyo is a prelude to your breakthrough. Naintindihan ba natin today that you can never have a breakthrough without being broken somehow? Ang gusto natin, relax ka, and then boom, God perform. That is not what God is going to do. Alam niyo kung paano hinati ang Red Sea? Alam niyo kung paano hinati ang Red Sea? Moses was at his breaking point because people wants to kill him, and he came to God and told him, Lord, papatayin ako ng mga taong ito, Panginoon. He was at his breaking point. Na parang gusto na niyang umayaw, gusto na niyang bumitaw, and so God made a breakthrough. He parted the Red Sea. Pero anong na-imagine natin? Si Moses tumakbo, uy, may Red Sea, okay, hati, boom, okay, tara, tawid. Ganon kasimple ang tingin natin. No, miracles doesn't just happen. It has breakings in the God help us. God help us. I hope I'm preaching to somebody here today. God help us.
Gusto natin may gawin ng Diyos pero wala tayong effort, guys. Tingnan niyo yung 4 na magkaibigan. Umakyat pa ng bubong. Nag-effort, nagbutas ng bubong na hindi kanila. Malakas ng loob. Brother Jojo, ang ngingiti-ngiti, ba naman iniisip na ito? Malakas ng loob. But listen. Listen. Breakthrough is not a product of inaction. Ang breakthrough ay hindi produkto ng kakulangan sa galaw. Marami akong nakakausap, naiinggit sila sa church. Naiinggit sila kay Pastor Alan. Buti pa dyan si Pastor Alan. Ang daming worker, ang daming ganito, ang daming ganyan. Kung gusto ko lang po, kung pwede ko lang talaga harapin sa mukha, hello, hindi kami nakaupo lang. Yung parang, at least dito marami kayong nagagamit na workers. Hello, hindi yan dumating na worker na. Hindi yan dumating na marunong magsalita na. Hindi yan dumating na active na. Hindi yan dumating na giver na. Tinrabaho po yan. Wala pong breakthrough na walang trabaho. It is not a product of inactivity. Ang ganda ng ating choir kanina. Palakpakan natin ng choir. Good job, di ba? Pero, hindi natin alam yung sa katutak na sitaan at sawayan sa mga to. Bakit? Akala nyo ba may makakonvert lang bigla tapos sobrang galing na uupo dyan? No! Hindi ganun. Mangyayari yan once in a blue moon. But God will always send, mga kapatid, a raw material. And when that raw material comes to the church, God will find a leader for that raw material na may kaalaman at kakarayanan, mga kapatid, na yung the best para sa raw material na yan ay mailabas niya para maging kagamit-gamit sa ministry. Gold doesn't come out as gold. Breakthrough is a product of constant breaking, constant digging, constant working, constant praying, constant trying, constant experimenting. Breakthrough is a result of a constant action. That is why most of us don't experience breakthrough is because we stop receiving one. Itong nangyayari kasi, yung masyado kang atat, masyado kang hindi makapaghintay. Gusto mo maging successful ka noong unang try mo, hindi gumana, ayaw na kagad. Tapos iiyak ka, Lord, wala akong breakthrough. Kasi ang bilis mong mawalan ng gana, ang bilis mong mawalan ng pananampalataya. Ang breakthrough ay produkto ng paulit-ulit at paulit-ulit at paulit-ulit na pag-try. Hindi po yan resulta ng para umupo ka dyan tapos okay na. Hindi ganun ang breakthrough. I'm telling this to you, church, because we need to have a breakthrough. Pero karamihan sa atin, relax. Karamihan sa atin, naghihintay na lang kung anong gagawin ng Diyos. Na hindi natin alam, tayo pa lang hinihintay ng Diyos. Few things here before we end. Ang breakthrough ng Israel sa Egypt happened in Exodus chapter 2. Anong sabi ng Bible? Dumating sila sa time na yung kanilang iyak ay umabot sa tainga ng Diyos. Exodus chapter 2. Ilang taon silang captured? Ilang taon silang captured? 400 years. Ilang taon silang nahirapan? Roughly maybe 300 years kasi buhay pa yung Pharaoh during the time. For 300 or more years, nahirapan sila. Palagay nyo, hindi sila umiyak? Many years bago pinanganak si Moses, pinapatay ang kanilang mga anak. Palagay nyo, hindi sila umiyak? Umiyak sila. Pero kailan dumating ang breakthrough? Exodus chapter 2. Ano ibig sabihin? Yung iyak mo ngayon, pag hindi marinig yan, iyak ka ulit bukas. Iyakan mo ulit next week. Iyakan mo ulit next month.
Ang nangyayari kasi sa atin, yung makaiyak ka, yung parang kinurot ka lang ng langgam, okay na ako Lord, tapos okay ka na, maghihintay ka na may gagawin ng Diyos. Minsan mga kapatid, kailangan talagang iiyak mo, nang iiyak. Kaya kung sinasabi tayo minsan, mga Kristiyanong tamad na, ayaw na natin ma-exert ng effort. Pag umiyak ka, mapapagod ka. Pag umiyak ka, tutululuha mo. Pag umiyak ka, messy ka. So parang pupunta ka sa church na, Lord, I want you to do this, God. In Jesus' name, amen, Lord, give me a breakthrough. Sometimes hindi yan na kailangan mo. Sometimes na kailangan mo ay tuloy-tuloy na iyak, tuloy-tuloy na iyak, tuloy-tuloy na iyak. Ibalik natin ang iyak sa ating mga mata, mga kapatid. Kasi baka yan ang kailangan natin para sa breakthrough na hinihingi natin. At yan ang kailangan natin para sa breakthrough na kailangan natin. Huwag natin gawing parang lamay ng tahimik ang ating mga prayers, ang ating mga prayer meeting, ang ating church Sunday service. Huwag. Huwag. Ang iyak nila narinig ng Diyos, oh. It came to pass, mga kapatid. Exodus 2:23, last sentence. And their cry came up unto God by reason of bondage. And God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God has respect unto them. Nagkaroon ng breakthrough, pinanganak si Moses dahil may mga grupo ng tao na hindi nagsawang umiyak. I hope I'm preaching to somebody here. May mga grupo ng tao na hindi napagod ng kakaiyak. May mga grupo ng tao, mga kapatid, na kahit na parang ayaw na, itinutuloy ang pag-iyak at ang pagtawag sa Diyos because they understand that my help comes from the Lord. So I will keep on crying and crying and crying until God listens to my cry. You need a breakthrough, so maybe you just need to cry. Ang iba sa atin parang pag umiyak parang, di ba may mga nag-worship na ganon? Yung parang nag-iiyak ka na. Ganon. Hello! Anong pakialam ng Diyos pag tumagas na tumagas yan? In fact, gustong-gusto ng Diyos tingnan yan. Yung luha, yung bawat patak na yan. Minsan nandun ka na sana eh. Nandun ka na sana. Breakthrough na sana. Hindi ka marunong. Conscious ka masyado. Kulang sa atin minsan. Desperation sa pag-iyak. Another source of breakthrough. Praises. Very common verse. Paul and Silas in the jail. Joseph doon sa well. Alam niyo yung breakthrough sa buhay ni Joseph, ang nagpalabas sa kanya? Si Judah. And Judah means praise. Sa dami ng kapatid ni Joseph ang naglabas sa kanya doon sa well, doon sa kanyang situation, Judah. And Judah means praise. And the Bible tells us, mga kami, in the book of Acts, na nung si Paul at si Silas nandoon, they just sing and prayed and sing praises to God. Listen, magtanong ako sa inyo, noong unang bukas ba ng bibig, nakawala sila kaagad? Sige nga. Kunyari, nakagapos sila doon, tapos, I sing praise. Oh, grabe, hulog ka agad, oh. No? Ganun ba yon? Or maybe paulit-ulit mo na yon? Or maybe nakasampung ulit mo na yon? Or maybe naka-20 times mo na naikot ng chorus, Brother Jess. Bago eventually biglang gumalaw. Bago eventually biglang nagkalasan yung mga tanikala sa kanila. Again, ang problema natin because bakit hindi tayo nakakatanggap ng breakthrough? Ang bilis nating mapagod at tamarin. Tingnan nyo naman sa service natin, guys, 15 minutes lang, pagod ka na, unang lyrics pa lang. If you're happy lang, ganun-ganun ka pa. Yung sunod na, ganun-ganun ka na. Oh. Yung next na chorus na, ganun-ganun ka na lang. Tapos gusto mo pag-uwi mo, breakthrough, kabog. Diba? Hindi ko maintindihan niya, no? Yung gusto mo, uuwi ka, na super-duper blessed ka, pero pumunta ka na parang wala kang gagawin. Hello? Walang breakthrough doon.
Yung magnanakaw nga, hirap na hirap eh. Hindi naman tayo magnanakaw. Pero sabi ni Pastor kanina, lahat tayo kapwa magnanakaw. Somehow. But do you understand where I'm coming from, where I'm going, guys? Listen. Nung si Paul tsaka si Silas sa jail, panigurado hindi sa unang kanta nag-move ang Diyos. Panigurado. Baka nga sa pangatlo, pang-apat, pang-lima pa eh. Tayo minsan, pag tumagal ng konti yung leader, nakatingin na tayo ganyan. Ang tagal naman niya dyan. Alam mo kung bakit? Baka ikaw kailangan ng breakthrough, hindi ka talaga move eh. Oo. Ang tagal naman niya dyan. Si pastor dito, minsan pag tumagal na, nakatingin ka, ang tagal naman niya dyan. Baka kasi ang tagal mo rin talaga matuto, hindi ka talaga umintindi. Ikaw ang kailangan ng breakthrough, kaya tumatagal. So there was a constant praise. There was a constant singing. There's a constant worship until they have their breakthrough. You understand? Sino gusto ng breakthrough today? Taas ang kamay. Alam niyo, minsan na kailangan mo lang talagang gawin sa mga walang Holy Ghost dyan, para magka-breakthrough ka, i-push mo sarili mo. Pilitin mo. Bakit? Ayaw ng flesh na mag-worship ka. Ayaw ng laman mo na mag-worship ka. Ayaw nitong katawan mo na mag-worship ka. But you know that you need that Holy Ghost. So anong gagawin mo? You push yourself. You make an effort until you have that breakthrough. At minsan mga kapatid, ang kalagayan mo sa buhay mo, papuri lang talaga kulang. Next. We stop having breakthrough because we stop obeying God. Maraming mga tao na gusto nila, mga kapatid, sa Panginoon, blessing lang, ayaw nila ng obedience. Napag-usapan natin last time ang Wall of Jericho, na nung sumigaw sila, natumba. Pero saan nanggaling ang power ng kanilang shout? Sa 7 araw na obedience. So you want breakthrough pero walang obedience, I don't think that will happen, ladies and gentlemen. O tingin ng maigi sa sarili, huwag tumingin sa katabi. Tingin ng maigi sa sarili. Ang hinihingi ko ba, ang kailangan ko ba, ang pinag-i-effortan ko ba, ang pinagsusumikapan ko ba, ay karapat-dapat para sa akin. Kasi marami sa atin, mga kapatid, we want something from God, even though hindi naman talaga natin deserve, at alam natin na hindi natin deserve, disobedient pa ka tayo eh. But if you want to be at the verge of a breakthrough, you must be obedient before the Lord. Wait lang Advertisement muna. Malapit ako magtapos. If you want to have a breakthrough, don't stop digging. Don't stop digging. Naalala ko ito mga kapatid sa well ni Isaac. Alam niyo ba kung ilang beses naghukay si Isaac para makahanap ng tubig? 4. 4 na beses. Naghukay siya. Sabi ng kanilang kaaway, amin yan. Naghukay siya ulit. Sabi ulit ng kanilang kaaway, amin yan. Naghukay siya ulit. Sabi ulit ng kanilang kaaway, amin yan. Naghukay siya ulit. Hindi na inagaw. At yung source ng water na nakuha nila, pastor, ay naging source ng blessing para lumago ang lahat ng kanilang pananim. With that said, ang well na kanila nahukay that last time, nag-cause ng breakthrough para sa kanila. But it did not come easy. Paulit-ulit nilang ginawa. Listen, what breakthrough do you want to have today? Tanong ulit, ano yung breakthrough na gusto mong magkaroon? Gawin mo ng paulit-ulit. Ng paulit-ulit. Ng paulit-ulit. Huwag kang mapagod, huwag kang magsawa, huwag kang magtaka, mga kapatid. Huwag kang ma-frustrate. Pastor Rod, na-frustrate ka rin ba? Yes, I am frustrated many times. But what do I do, mga kapatid? Minsan, pag frustrated na talaga, uupo ka eh. Makikinig ka ng music, magbabasa ka, makikinig ka ng preaching, and then marirealize mo, ba't ba ako magiging frustrated? I have given everything to the Lord. Tatayo ka, iwawaksin mo yung frustration mo, and then laban ulit, digging ulit, hukay ulit, trabaho ulit. Why? Because we know, along the way, there's going to be a breakthrough.
Church, we need a breakthrough. Kaya kailangan natin ayusin ang ating mindset pagdating sa breakthrough. Kailangan natin intindihin, it will not happen by itself. Kailangan natin maintindihan, ang breakthrough ay mangyayari kung gagalaw ka at didiretsuhin mo at uulit-ulitin mo at ipopush mo yung sarili mo until eventually maranasan mo yung breakthrough na kailangan mo. And I like this. Yung breakthrough na naranasan ng babaeng dinugo ng 12 long years. Malapit na ako magtapos. Can you play some keyboard? I preach about this message many times, mga kapatid, but I really saw this message in this perspective. Hindi pala talaga madaling tawirin si Jesus sa kalagayan ng babae. Ang dami niya kailangang suwagin eh. Ang dami niya kailangang sungayin. Ang dami niya kailangang harang na lampasan. But she understood that her breakthrough is on the other side of the crowd. Anong ginawa ng babae? Gumagapang, pero umabante. Malamang bawat tulak niya na kanyang sarili masakit. Malamang bawat press on niya na kanyang sarili masakit. But she understood there is no breakthrough on the other side. She needs to go to that other side where she can find her breakthrough. Ano ginawa niya? She keep pushing and just pushing and just pushing hanggang sa makatawid siya doon sa crowd. I don't know kung gaano kahirap, pero ito lang yung alam ko, mga kapatid. Nahirapan siya, pero pinilit niya. Nahirapan siya, pero nagpatuloy siya. Nahirapan siya, pero porsigido siya. Nahirapan siya, pero desidido siya. Nahirapan siya, pero kumbinsido siya na doon sa kabila ng crowd may breakthrough para sa kanya. We need a breakthrough. Hindi lang natin nararanasan kasi maaga tayo tumitigil. We need a breakthrough. Hindi lang natin nararamdaman at nararanasan kasi maaga tayo umayaw, maaga tayo sumusuko, maaga tayo tumatalikod. Mamaya ba, pag nag-worship ka, konting pagod lang, tigil mo na eh. Knowing that you need a breakthrough. But what if? What if today kahit pagod ka, pilitin mo? What if today kahit na frustrated ka, mag-worship ka? What if today kahit na parang ayaw mo, ipupush mo sarili mo for that breakthrough? What if? What if? What if ang breakthrough pala na kailangan mo is ikaw lang ang hinihintay para makuha mo? Let me be telling you this. I know we need a breakthrough. But I realized breakthrough is not what we really need. Alam niyo kung anong namimiss natin? Namimiss natin what's the other side of that breakthrough. Ano mo ibig mong sabihin, Pastor Rod? Breakthrough is just an opening. Breakthrough is just an entrance. Breakthrough is not what you really need. Breakthrough is just a wall broken down. Understand, church? Breakthrough is just a gate broken down. Ang kailangan mo, hindi yung breakthrough, mo yung other side ng breakthrough, the presence of God. Yung other side ng breakthrough, the miracle. Yung other side ng breakthrough, the blessing. Yung other side ng breakthrough, the healing. Breakthrough is not what we really need. You know what I realized why I really need the breakthrough? Because I know if I can break through, I can get what I need. If I can break through, I can be healed. We need a breakthrough.
We need a breakthrough for us to get what we need on the other side. Masyadong maaga tayo tumitigil. May makita ka lang kunting butas na presensya, goods ka na, no. Maramdaman yung konting kilabot ng Holy Ghost, tigil ka na, no. Breakthrough lang yan. Pero pag diniretsa mo yan at tumagos ka sa breakthrough na yan, yun ang kailangan mo talaga. Ang presensya, ang himala, ang kagalingan, ang pagpapala, ang paglago. Why don't you push yourself today? Push yourself until that breakthrough. Tiisin mo yung breaking. Tiisin mo yung pagod. Tiisin mo yung hiya. Push yourself until that breakthrough. Humiyaw ka kung kailangan mo. Sumigaw ka kung kailangan mo. Umiyak ka kung kailangan mo. Mag-ingay ka kung kailangan mo. Tumalon ka kung kailangan mo. Lumuhod ka kung kailangan mo. Gumapang ka kung kailangan mo. Do what you need to do. Our goal is to reach the other side of that breakthrough.